Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mas mababang singil sa kuryente, isusulong ng bagong pamunuan ng Department of Energy. Pamahalaan may mga nakahanda ng programa upang solusyonan ang problema sa pagkagutom. Armed Forces of the Philippines gagamit ng panibagong military approach sa pagtugis sa teroristang grupong Abu Sayyaf. Reorganization ng Office of the President, unang executive order ni President Rodrigo Duterte. Isa pa tayo 3 sugatan kabilang ang isang Pilipino sa missile mishap sa Taiwan. Ngayon po ay araw ng Lunes ika-4 sa buwan ng Hulyo taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang 5 magkakahiwalay na aksidente sa Metro Manila at karatig na probinsya. Ito ang balita ni Sherwin Culubong. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang sugatan sa banggaan ng truck at closed van sa Katipunan Avenue, Quezon City kaninang alas 3 ng madaling araw. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong malalim na sugat sa tuhod ng driver ng 10-wheel truck na si Albert Maximo. Kinailangan rin itong bigyan ng oxygen dahil sa nahihirapan sa paghinga. Tumanggi na si Maximo na magpadala sa ospital. Nasugatan naman sa paang pahinante nitong si Ian De Leon na tinulungan ng MMDA Rescue. Pasado alas 10 kagabi nang respondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng 2 motorsiklo sa Barangay San Rafael, Tarlac City. Nagtamo ng mga gasgas sa kamay at paa ang isa sa mga rider na si Alexis Baun na tumanggi nang magpahatid pa sa ospital matapos malapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Ang Tarlac City Police naman ang naghatid sa angkas ni Alexis at ang 2 sakay ng nakabanggaan itong motorsiklo sa Ramos General Hospital. Banggaan naman ng jeep at tricycle ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Bangad, Cabanatuan City dakong alas 9:15 kagabi. Nilapatan ng first aid ng grupo ang biktima na si Melvin Escuardo na nadislocate ang kaliwang braso at nagtamo ng open fracture sa kaliwang binti at paa. Gayun din si Alenica Esguera na nagkaroon ng hiwa sa kaliwang noo. Ang UNTV Rescue na ang naghatid kay Esguera sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, samantalang ang Barangay Bangad Rescue naman ang nagdala kay Melvin sa Good Samaritan Hospital. Sugatan naman ang mag-ina ng bumangga ang sinasakyan ng mga ito na motorsiklo sa isang company bus sa National Highway sa Barangay Tubigan, Binyan, Laguna kahapon. Nagtamo ng gasgas sa kanang tuhod at paa ang driver ng motorsiklo na si May Abdullah. Habang iniinda naman ng kanyang ina na angkas nito ang pananakit ng ulo matapos bumagsak sa semento. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima. Ang Binyan Emergency Rescue Unit na ang naghatid sa mag-ina sa Binyan Community Hospital. Sugatan ang 2 buwang buntis na si Lovely Joy Paras matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang kotse sa Olongapo City Public Market. Binigyan ng first aid ng grupo ang mga gasgas sa kamay, galo sa braso at pamamaga sa bibig ni Lovely Joy. Ang Disaster Risk Reduction Management Office ng Bataan na ang naghatid kay Lovely Joy sa James Gordon Memorial Hospital. Sherwin Culubong, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita!
Maayos na ang kalagayan ng Filipino crew na kabilang sa 3 nasugatan matapos na aksidenteng tamaan ng missile ang sinasakyang fishing vessel sa Taiwan noong Biyernes. Ayon naman sa Taiwan Ministry of National Defense, isa ang kumpirmadong nasawi sa insidente. Ito ang balita ni Amiel Pascual. Kinumpirma ng Ministry of National Defense ng Taiwan na isang nasawi habang 3 naman ang nasaktan kasama ang isang Filipino crew ng tamaan ng supersonic aircraft carrier missile ang fishing vessel sa Penghu Island noong nakaraang Biyernes. Sa isinalaysay ng ating kababayang si Jomar Calasag, nagulangtang siya sa lakas ng pagsabog. Tulog po kami, biglang may sumabog na nandun kami sa loob. Nung makuha namin yung namin, pakiramdam na namin na yun, lumabas na kami. Tapos nakita na namin yung buong barko, wasak-wasak na yung bridge. Saka sa hulian, pero doon sa tintulugan namin, hindi naman nagrabe. Tama lang namin, mga sugat-sugat lang. Ayon sa kanya, agad namang dumating ang tulong matapos silang makapagpadala ng distress signal. Napakabilis man nilang rescue nila. Kasi mga 1 oras lang siguro mula nang nangyari, nandiyan na yung mga Coast Guard, mga rescue. May helicopter pa na 2 na dumaan sa amin. Ayon naman kay Atty. Mario Molina, Direktor ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Kaohsiung, nakaugnay nila ang nasabing seafarer at naipabot na rin sa mga kinauukulan ng kanyang kalagayan. Yung isang Pilipino na nasaktan doon, nakausap na namin kahapon, meron lang leg injury na minor, nadala sa ospital, tapos lumabas naman kagad. Nilinaw ng Taiwan Navy na isang unsupervised sergeant ang pumindot ng maling boton habang isinasagawa ang military drill. Nais namang malaman ni Taiwan President Tsai Ing-wen kung may SOP na hindi nasunod ang mga sundalo. Ayon pa kay Tsai, bilang Presidente at Commander-in-Chief, haharapin niya kasama ng miyembro ng Armed Forces ang pagkakamaling ito at didisiplinahin ng sino mang nagkamali sa insidente. Agad namang nagpatawag ng National Security Meeting si President Tsai Ing-wen na kababalik lamang sa kanyang official visit sa Panama at Paraguay. Samantala, ipinangako din ng Pangulo na titiyakin ng pamahalaan ng puspusang investigasyon sa sanhi ng aksidente. Mula rito sa Hsinchu, Taiwan, Amiel Pascual, UNTV News Worldwide. Ang reorganization sa Office of the President ang kauna-unahang Executive Order o EO na inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, hindi prioridad sa ngayon ni Pangulong Duterte ang bumiyahe sa ibang bansa at sa halip ay tututukan muna ang mga isyong dapat na resolbahin sa bansa. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Nel Maribuhok. Nel, bakit ito ang unang EO niya? Yun nga, Atty. Reg. Una sa lahat muna, tututukan nga ni Pangulong Rodrigo Duterte itong mga issues sa bansa at hindi muna niya prioridad itong pagbiyahe sa ibang mga bansa. Ito yung inihayag ni Presidential Spokesman Ernesto Abella. He did say that he would like to spend more time first in the Philippines addressing domestic issues. So maybe foreign travel is really not priority at this stage. Ayon kay Abella, inaayos pa itong magiging official residence ni Pangulong Duterte pero hindi pa tiyak kung sa bahay pangarap ba o sa palasyo ng Malacanang ang titirahan ng Pangulo. Ito pa ang sinabi ni Abella. You're spending a lot more time here considering the fact that he is in a sense parang bi-coastal siya, he's both north and south. Samantala, inilabas na ng Malacanang itong unang executive order ni Pangulong Duterte. Ito ay may kaugnayan dito sa reorganization ng mga ahensya na nasa ilalim ng Office of the President, kung saan pangangasiwaan ng Cabinet Secretary na si Secretary Jun Evasco itong 12 ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito yung mga sensitibong ahensya, itong Housing and Urban Development Coordinating Council o yung HUDC, itong National Anti-Poverty Commission, National Food Authority o NFA, National Youth Commission, Philippine Coconut Authority at Technical Education Skills Development Authority o TESDA. Pinag-isa na rin sa ilalim ng Office of the Special Assistant to the President ang pangangasiwa sa Office of the Appointment Secretary at itong Presidential Management Staff. Binuo rin yung tinatawag na Events Management Cluster
na kinabibilangan nga ng Presidential Management Staff, Presidential Security Group, Office of the Chief Presidential Protocol, Media Accreditation and Relations Office, and itong Radio Television Malacanang o RTVM, na ang layon para sa mas maayos na koordinasyon at paghahanda dito sa mga presidential engagement, Attorney Reg. At kanina nga ay nagkaroon ng pagpupulong rin si Pangulong Duterte kay Vice President Leni Robredo sa Malacanang. Sa ngayon ay wala pa rin tayong detalye kung ano yung napag-usapan ng dalawa kanina, pero ito ay tumagal lang ng less than 30 minutes yung naging pagpupulong nila, Attorney Reg. Nel, ang tanong ko, no, bakit kinakailangan na EO ito, hindi isang administrative order lamang? Kasi kung tutuusin, no, parang reclustering lang naman ng mga ahensya at wala naman talagang iniba sa mga functions at saka yung kanilang mga tungkulin ng bawat ahensya na nandito sa 12 agencies under the Cabinet Secretary. Yes, very sensitive kasi itong mga position na ito, Attorney Reg. Alam naman natin na yung mga position na yung mga sinagasahan, sabihin na natin itong executive order is may cabinet rank position. Sabihin na natin yung TESDA is cabinet rank position sa panahon na ni Pangulong Aquino. Meron din mga position dito na kailangan ay i-reorganize. Halimbawa itong yung Philippine Coconut Authority, na alam natin na through executive order nalipat yan noon sa panahon ni Secretary Francis Pangilinan. So kailangan ma-repeal yung nakaraang executive order na mailipat yung agency na ito under dun kay Evasco, yung 12 agencies. Kasi alam naman natin, pag reorganization, medyo may mga position dyan eh. So naitanong din namin yung tungkol dun sa magiging position naman na magiging heads ng mga agency na ito. Kung yun by cabinet rank din, or is that under secretary or assistant secretary. So isa yun sa mga hihintayin natin dahil alam naman natin ang magsusupervise nito ay si Evasco, Attorney Reg. Nel, ang tanong ko rin, no, isa sa mga ahensya ng gobyerno na ipinaghiwalay-hiwalay ng panahon ni President Aquino ay yung communications, no? Yung dating Office of the Press Secretary. Anong mangyayari dito sa tatlong communications head na inilagay ng EO4 ni Aquino? Magkakaroon din ba ng reshuffling? Kasi parang wala pang na-appoint doon sa PCDSPO. Yes, yun nga. Maganda rin yan na mapag-usapan dahil inaabangan din namin yan. Akala nga namin isa sa mga reorganization din doon sa communications group. Pero nabanggit sa atin ni Andanar and President spokesperson, Presidential Spokesman Abella, na ini-streamline din nila itong communication group. It's more on, sabi nga nila ay yung vertical, yung magiging organization nila, hindi yung horizontal. Ibig sabihin, hindi pantay-pantay yung tatlong communication group o yung agency. Yung strategic, yung communication, and the Office of the Presidential Spokesman. So mangyayari is only one lang sila na communication group. It's under the Communications Group Secretary Andanar ang mangyayari. For now, ang inihintay natin ngayon ay siguro it's admin order dahil yung wala namang magiging komplikasyon doon dahil inihintay na lang natin siguro kung may i-abolish na agency under dun sa communications group ni Pangulong Duterte, Attorney Reg. Last na, Nel, no, ang FOI, isa to sa mga pinangako ni President Duterte nung siya nangangampanya. Ito ba'y magiging EO o isang batas? Over the weekend ay na-monitor natin yung mga sinabi nga ni Secretary Andanar at kanina ay na-discuss din yan with the communications group. Sa ngayon ay dinadraft na nila, binabalangkas na nila. We expect na ito yung magiging executive order number 2, Attorney Reg. Okay, that's good. Maraming salamat, Nel Maribuhok, para sa ulat na yan. Isusulong ng bagong pamunuan ng Department of Energy na gawing mas mura ang singil sa kuryente na binabayaran ng mga consumer. Ito ang balita ni Monokso. Isang malaking hamon para sa bagong pamunuan ng Department of Energy na pababain ang presyo ng kuryente, lalo na isinusulong ng administrasyon ang paggamit ng renewable form of energy gaya ng solar at wind. Ayon sa Energy Regulatory Commission, isa talagang hamon ang balansehin ang paggamit ng renewable energy at pagpapababa ng singil sa kuryente. Sinabi naman ng DOE, totoong mahal ang paggamit ng solar energy. Subalit, desidido si bagong DOE Secretary Alfonso Cusi na gawing mas mura ang singil sa kuryente. To reduce the power rate, which is our desire, and I'd like to make it possible.
Ayon kay Cusi, babalansihin nila ang paggamit ng tradisyonal na pinagkukunan ng kuryente gaya ng coal at ang paggamit ng renewable energy. Bagamat tutol ang bagong administrasyon sa paggamit ng coal, hindi ito agad maaalis bilang isa sa pinakamalaking source ng enerhiya. As a developing country, we cannot afford to have coal. Not to have coal. No, you have to find that balance. No, hindi naman pwedeng lahat renewable. Nakahandang makipag-usap si Cusi sa Department of Environment and Natural Resources upang makahanap ng solusyon na magamit pa rin ang coal na hindi masyadong nakakaapekto sa kalikasan. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang pagtatayo ng mga solar power plant sa bansa. Plano rin na mas palawigin ang tinatawag na FIT o Feed-in Tariff. Ito ay isang component na sinisingil sa bill ng mga consumer kapalit ng mga itinatayong renewable energy gaya ng mga solar power plant. Sa ngayon ay nasa 12 centavos ang FIT-all charge na sinisingil sa mga consumer. Tataas pa ito kapag mas maraming renewable energy na planta ang maitatayo. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Tumaas naman ang bilang ng mga pamilyang nagugutom sa unang bahagi ng 2016 base sa pinakahuling survey ng SWS o Social Weather Stations. Ipinahayag naman ng Malacanang na may mga nakahanda na itong mga hakbang upang masolusyonan ang problema sa kagutuman. Ito ang balita ni Darlene Basinan. Mataas ang bilang ng mga pamilyang nagsabing nakaranas sila ng gutom o involuntary hunger ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa nitong March 30 hanggang April 2, 2016. Batay sa survey ng SWS, tumaas sa 3.1 million sa unang bahagi ng 2016 ang bilang ng mga nakaranas ng involuntary hunger mula sa 2.6 million sa fourth quarter ng 2015. Sa mahigit 3 milyon na nakaranas ng gutom sa unang bahagi ng 2016, 2.6 sa mga itong nakaranas ng gutom isa o dalawang beses sa loob ng 3 buwan o moderate hunger. Habang nasa 481,000 naman ang pamilyang nakaranas ng severe hunger o palaging nagugutom. Ayon sa SWS, sa Luzon bumaba ang bilang ng mga nakaranas ng gutom. Ngunit tumaas naman sa Mindanao ng 6%. Ang rehiyon ng Mindanao ang isa sa pinakamatinding tinamaan ng El Niño phenomenon na tumagal hanggang sa unang bahagi ng 2016. Ang Mindanao rin ang may pinakamaraming armed conflict at insidente ng kidnapping na naitala at pinakabago dito ay ang kidnapping sa Sulu. Sa taong 2015 na itala ang pinakamababang hunger rate simula noong 2004 na umabot lamang sa 13.4%. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, may nakahanda ng programa ang Administrasyong Duterte upang lutasin ang problemang ito. It's being addressed to the proper departments. Okay, and as far as I know, Secretary Piñol has a program of some sort of a feeding program which begins to, at least at the very least, is a symbolic addressing of the fact that people are hungry. Isa sa mga pangako ni Duterte ang mas mapalago pang ekonomiya ng bansa. Kabilang din sa economic agenda ni Duterte ang matugunan ng problema sa agrikultura at maiangat ang pamumuhay ng mga may hirap. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Tiniyak ng bagong pamunuan ng Department of Health o DOH na maipatutupad ang marching order ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kauna-unahan nitong cabinet meeting noon June 30. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Kaninang umaga isinagawa ang turnover ceremony ng pamunuan ng Department of Health sa Convention Hall ng Kagawaran. Ipinaabot ng dating kalihim ng DOH, Janet Loreto Garin, ang kanyang pasasalamat sa mga nakasama niya sa DOH sa loob ng halos 2 taon. Ibinahagi naman ni DOH Secretary Pauline Jean Rosel Obial ang ilan sa marching order ng Pangulong Duterte sa kauna-unahang cabinet meeting ng bagong administrasyon noong June 30. When we first interviewed me sometime in May, that was the first sentence he told me. Tawag niya sa akin, Doktora, galit ako sa droga. So I would like all of us in the Department of Health to remember that and to put that to heart because we will support the President in his campaign to rid this country of the drug menace. Bukod sa pagsugpo sa droga, babantayan din ng bagong kalihim ang korupsyon sa loob ng Kagawaran.
Sisiguraduhin din niyang magagamit ng maayos ang mahigit sa 100 bilyong pondong nakalaan sa DOH at maipapaabot ito sa mga nangangailangan. Bunsod nito, binigyan niya siya ng kapangyarihan ng Pangulo na kumuha at kilatisin ang mga nais mag-apply sa mga bakanteng posisyon sa kagawaran. Binigyang linaw naman ng kalihim na ipagpapatuloy ang mga magagandang proyekto ng dating administrasyon para sa kalusugan ng mga mamamayan. The President has given me the opportunity and the great privilege to hire the members of the EXICOM. Wala mong political appointments in this administration. The President is very clear on that. Inuobliga rin ng bagong kalihim ng kagawaran ng kalusugan ang mga nasa health sector na manguna sa mandatory annual check-up at pag-promote ng healthy lifestyle upang mapangalagaan ang kalusugan ng publiko. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Inilatag ni Senador Coco Pimentel ang kanyang mga programa para sa mga kawani ng Senado kung sakaling makuha ang Senate presidency sa 17th Congress. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nasa 200 ang casual o hindi regular employee sa Senado sa ngayon. Ayon kay Senator Coco Pimentel, nais niya na ang mga ito ang unang mabenepisyuhan ng pagnanais ng Duterte administration na mawakasan na ang contractualization sa bansa. Kaninang umaga, panauhin si Senador Coco Pimentel sa flag raising ceremony ng mga empleyado ng Senado. Ayon sa kanya, kung siya'y magiging Senate President, lahat ng casual sa Senado ay dapat na maging regular na sa kanilang trabaho. Regularization po ang ating magiging priority kasi nga to be consistent sa private sector, sabi natin na tapusin na natin itong endo practice which is the contractualization ng mga empleyado. Sa gobyerno din po, meron namang mga hindi regular na empleyado, ang tawag diyan mga casuals. Ayon kay Pimentel, hindi lang sa private sector dapat maalis ang contractualization kundi maging sa pamahalaan. We will keep to a minimum the number of casuals. Pero, siyempre, sa gobyerno kasi may mga eligibility requirements. So, ang appeal ko nga kanina sa mga Senate employees na mga marurunong, tulungan po yung mga casuals para po pag-take nila ng exam ay magiging qualified na po sila. Tiniyak rin itong hindi dapat mag-alala ang mga empleyado ng Senado sa isinusulong na federalism ni Pangulong Rodrigo Duterte. Even if we go federal, they should not worry because even in a federal system of government, there is still a legislature. So federal presidential will mean that there will still be a Senate. So federal parliamentary will mean that there is the legislature called parliament. Samantala, sinabi ni Pimentel na nananatili ang suporta sa kanya ng 15 senador na lumagda sa resolusyon upang siya ang maging Senate President. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Mga tiwaling pulis na hindi tumugon sa 48 hours ultimatum na ibinigay ni Chief PNP, ididestino sa Mindanao. Maglalagay ng mga sundalo sa mga lansangan upang manghuli ng mga kolorong na sasakyan, pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pagpapalakas ng kapasidad ng mga barangay kontra droga at krimen, susuportahan ng Liga ng mga Barangay. Nagbabalik ang ito ang balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Nia Road sa Quezon City. Itong balita ni Monokson Live. Mon, traffic na ba dyan? Magandang hapon, Attorney Reg. Medyo
nagbabadya itong ulan, no? Pero yung southbound lane ng EDSA, particularly papunta ng Cubao, ay medyo mabagal na ang daloy ng mga sasakyan. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Doon po sa mga bibiyahe papunta ng Cubao na magmumula dyan sa may area ng EDSA North Ave, papunta po rito sa may Kamuning at Cubao. Moderate to heavy traffic po tayo starting pa lamang dyan sa may area ng EDSA Quezon Avenue flyover. Pero huwag kayo mag-alala, ito namang northbound lane, ang kabilang side, ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Magmula po dyan sa may Kamuning flyover, tuloy-tuloy po dito sa may Nia Road at hanggang dyan sa may area ng North Avenue. Yung nga lang, yung approaching po ng Muñoz, northbound ay mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Yung pa south po, dyan magmula po dyan sa may area ng Cubao, mabagal na rin po ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Farmers, tuloy-tuloy po dyan sa may area ng Campo Crame at hanggang malapit po sa may Ortigas. Bahagyang luluwag po ang daloy ng sasakyan southbound lane dyan sa may Mega Mall at dyan sa may Show. Subalit, starting po ng Boni patungo po ng Orense at hanggang makarating na kayo ng Buendia at ng Ayala, mabagal na po. Moderate to heavy traffic po tayo dyan sa area na yan at hanggang sa may area po yan ng Magallanes Interchange. Yung pong area naman ng Evangelista sa Makati going po ng Malibay at dyan sa may TAF ay moderate traffic sa oras na ito. Sa mga pabalik po ng QC, simula pa lamang ng Magallanes Interchange, moderate to heavy traffic po ang area ng Ayala at hanggang Buendia. Mabagal din po ang daloy ng mga sasakyan sa may Orense hanggang makarating po kayo sa may Boni at hanggang sa may Show. Itong area po ng Mega Mall bagyang umuusad at maging itong Ortigas Avenue flyover maluwag, pero pagbaba naman po ng White Plains hanggang sa may area ng Cubao mabagal po ang daloy ng mga sasakyan. Luluwag lamang po rito gaya ng yung nakikita sa kanan na bahagi ng screen. Yan po ang Nia Road, light traffic po hanggang makarating ng North Avenue. Paalala sa ating mga kababayan, araw po ng Lunes, lahat ng mga sasakyan na ang plate number nagtatapos po sa number 1 at sa number 2 bawal po sa mga lansangan ng Metro Manila hanggang mamayang alas 7 po ng gabi. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monok. So, nagulat ng live mula sa EDSA Nia Road sa Quezon City. Samantala, mangangailangan ng karagdagang pondo ang Commission on Elections o COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataang elections sa Oktubre. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sa October 31, idaraos ang barangay at sangguniang kabataan elections. Sa July 15 to 31, itinakda ng Commission on Elections ang registration period. Sinimula na rin ng komisyon ang bidding para sa mga kakailanganing kagamitan sa barangay at sangguniang kabataan elections. May 695 million pesos na inilaang pondo ang poll body para sa mga ballot boxes, forms at envelopes para sa eleksyon. Ngunit ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, kailangan pa ng komisyon ang karagdagang pondo para sa halalan. Ayon kay Bautista, dahil mano-mano ang barangay elections, mas maraming guro ang kakailanganin upang magsilbing Board of Election Inspectors at magiging mas mataas na ang bayad sa kanilang serbisyo matapos maipasa ang Election Service Reform Act. Kung dati 4,500 ang honorarium ng mga guro, magiging 6,500 na ito, kaya hihiling sila ng supplemental budget sa Kongreso. Ang aming estimate is 5 to 6 billion pesos. Samantala, muli namang nagpahiwatig si Bautista na nais niyang maipagpaliban ang barangay at SK polls. Ito ay matapos ihain sa Senado ang resolusyon para sa isang constitutional convention na babalangka sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon. Sinabi ni Bautista, kung matutuloy ang halalan para sa mga bubuo ng CONCON, mas maiging isabay na rin ang barangay at SK polls. Kung mangyayari yun, sabi ko, kailangan na namin pag-isipan kung anong mga dapat gawin. No? Well, unang-una, dahil ba dyan, dapat ba natin ipagpaliban yung barangay at SK elections? Kasi nga, kung meron tayong election na October, tapos may election din tayo ng Enero, parang masyado namang maikli yung pagitan, kung kaya't dapat siguro ipagsama na lang at tayo makakatipid ng malaki, mga 5 hanggang 6 na bilyon. Personal opinion. Ayon kay Bautista, tuloy ang kanilang paghahanda hanggat walang naipapasang batas na magpapaliban sa eleksyon sa Oktubre. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.
Iginiit ng kampo ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat makasuhan ng mga tauhan na Smartmatic kaugnay ng pagbabagong ginawa sa script ng transparency server noong araw ng halalan. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nanindigan ang kampo ni Senador Bongbong Marcos na dapat makasuhan ang ilang tauhan ng Smartmatic at Comelec dahil sa pagbabago ng script sa transparency server noong araw ng halalan. Kanina, nagsumite ng reply sa Manila Prosecutor's Office ang kampo ni Marcos upang sagutin ang counter-affidavit ng mga respondent. Pangunahing sinagot ang pag-question sa karapatan ni Congressman Jonathan De La Cruz na magsampa ng reklamo dahil umano sa wala itong personal na kaalaman sa insidente. Unang-una, public official ako at the time, and I was a nominee of Abacada Party List, and therefore I am very much in good standing as far as the implementation of the automated election law is concerned. Sinagot din ng kampo ni Marcos ang argumento ng mga respondent na wala naman silang masamang intensyon sa pagbabagong ginawa sa script ng server. Dati nang iginiit ng Smartmatic na binago lamang ang script upang palitan ng letter N ang question mark sa pangalan ng ilang kandidato. Since they admitted that they tinkered with the system, the question is, did you have any kind of authority to tinker with the system? Wala silang authority. Sa kaya, they violated the cybercrime law. Para sa kampo ni Marcos, may sapat na basehan upang litisin sa korte si Marlon Garcia ng Smartmatic na siyang gumawa ng pagbabago sa transparency server at ang 6 na IT personnel ng Comelec at Smartmatic. Nahaharap ang mga respondent sa 3 counts ng paglabag sa Republic Act 10175 o Anti-Cybercrime Law. Itinakda naman ng piskalya sa July 14 ang susunod na hearing upang magsumite ng kanilang rejoinder ang mga respondent. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Pinag-aaralan na ng bagong pamunuan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang pagtatalaga ng sundalo sa mga lansangan na huhuli sa mga kolorum na pampasaherong sasakyan, partikular na sa Metro Manila. Ito ang balita ni Joannan. Pinag-iisipan na ng bagong pinuno ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang paglalagay ng mga sundalo sa mga kalsada, partikular sa Metro Manila. Layunin nito na hulihin ang mga kolorum na mga pampasaherong sasakyan. Sa pagharap kanina sa media ng bagong chairman ng LTFRB na si Attorney Martin Delgra III, inihayag nito na sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang hulihin ang mga sasakyan na iligal na nag-ooperate sa iba't ibang ruta sa Kalakhang, Maynila. We are working interagency with other government offices like MMDA, HPG, and in fact, we're going to meet with representative of the AFP para you probably see some soldiers on the road to go after the kolorum. Sa oras na mapaigting ang kampanya kontra kolorum, iminungkahi rin ng LTFRB na huwag nang isama ang lahat ng mga public utility vehicles sa umiiral na number coding scheme. Layo nito na matugunan ang magiging kakulangan sa public transportation sakaling maialis na ang mga sasakyang bumabiyahe ng kolorum. Siniguro naman ni Transportation Secretary Arthur Tugade na hindi ito magiging pahirap sa mga commuter. Dapat pang matagalan yung MRT, yung LRT, lahat po yan dapat tugunan. Idagdag mo na dyan yung sinasabi namin bus rapid transit system. Okay? Na kung saan sinabi ko na dapat mabigyan ng pagkakataon, bigyan buhay ito in the next 100 days. Bagaman may ilang transport group na suportado ang panukala ni Delgra, may ilan pa rin ang tutol dito. Conforme ko doon because pagka yung sundalo, malelesen natin yung corruption, yung mga red tapes. Hindi naman talagang kriminal ang parte ng kolorum at saka yung mga traffic violation Bakit maglalagay tayo ng mga kasundaluhan? Samantala, hindi rin pabor ang grupo ng National Commuter Safety and Protection sa planong pagtatalaga ng mga sundalo sa mga lansangan. Ayon kay Elvira Medina, ang presidente ng NCSP, mas makatutulong aniya kung bubuo na lamang ng isang programa ang Transportation Department na naglalayong wag tangkilikin ng mga commuter ang mga kolorum na sasakyan. We only need public support and the public must know kung ano yung identification, how to identify the kolorum. Then you need only a proper channel
numero na tatawagan nila at ahensya na may quick turnaround. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Gagamitan ng panibagong military approach ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagtugis sa teroristang grupong Abu Sayyaf. Samantala, isa sa mga prioridad ng Duterte administration ay ang mabawi ng buhay ang nalalabing kidnap victim ng Abu Sayyaf. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tiwala ang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Ricardo Visaya na magbubunga ng magandang resulta ang panibagong taktika sa pagtugis sa teroristang grupong Abu Sayyaf. You will see in this in July na there will be you will be shocked It will be a different approach. Nauna nang sinabi ni Lieutenant General Visaya na non-stop o 24 hours a day ang gagawing pagtugis ng militar sa teroristang grupo. Samantala, kinumpirma ni Presidential Peace Advisor Jesus Duresa na nagbigay siya ng pribadong numero ng telepono sa pamamagitan ng isang intermediary kung saan maaari siyang makausap ng Abu Sayyaf Group hinggil sa Norwegian hostage na si Jartan Sekingstad. I gave my number to an intermediary, but they can call me anytime. Continue willing to talk to anybody just to save lives, save the hostages. Nilinaw naman ni Secretary Duresa na ang gagawing pakikipag-usap ng pamahalaan ay upang mabawi ng buhay ang mga kidnap victim samantalang nanindigan sa no ransom policy ng pamahalaan. Dati nang nakikipag-usap si Secretary Duresa sa teroristang grupong Abu Sayyaf sa pamamagitan ng mga emissary o kinatawan upang mapalaya ang mga biktima. Ipinahayag din ni Secretary Duresa na nagbigay din ng garantiya si President Rodrigo Duterte sa Norwegian government na gagawin ang lahat ng paraan upang mabawi ang Norwegian kidnap victim. He committed also to help dahil na nakausap niya yung Norwegian Foreign Minister. The Norwegians kasi are our peace facilitators in the talks with the CPP and the NDF. Malaking tulong nila dito sa ating peace process with the CPP and the NDF. So, nagsabi si President Duterte na sige, tutulong kami in whatever way to save the life of the Norwegian visitor. Rosalie Cos, UNTV News Worldwide. Walang sumuko, isa man sa pulis na umanay sangkot sa pagre-recycle ng mga droga matapos ang 48 oras na ultimatum na ibinigay sa kanila ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Samantala, 11 pulis ang posibleng matanggal sa serbisyo matapos magpositibo sa isinagawang surprise drug testing. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Dismayado si PNP Chief Police Director General Ronald de la Rosa sa hindi pagsuko ng mga pulis na tinaguriang mga ninja na umano'y nagre-recycle ng droga at binibigyan niya ng 48 oras na ultimatum. Ayon kay General de la Rosa, ipadadala niya ang mga ito sa Mindanao, partikular sa Sulu, Basilan at Tawi-Tawi. I will send them to Sulu, Basilan, Tawi-Tawi to fight the Abu Sayyaf. Samantala, posible namang matanggal sa serbisyo ang 11 pulis na nagpositibo sa isinagawang drug test ng PNP. Ito ay kung muling magpupositibo ang mga ito sa confirmatory test na tatagal ng 2 hanggang 3 araw. Sa 2,405 na sumalang sa drug test, 9 na pulis mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang unang nagpositibo sa ipinagbabawal na gamot noong Biyernes hanggang weekends. Ngayong araw ay 2 pulis pa ang nadagdag sa listahan. This specimen will be subjected to further confirmatory test for presence of methamphetamine and THC metabolites. Pre-charge investigation. Then ultimately, madi-dismiss yan. We will dismiss them from the service. Lea Ilagan, UNTV News Worldwide. Suportado ng Liga ng mga Barangay ang plano ng bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG na lalo pang paigtingin ang kampanya sa pagsupos sa krimen at iligal na drogas sa mga barangay. Ito ang balita ni Joyce Balancho.
Sa welcoming program ng Department of the Interior and Local Government, sinabi ni bagong DILG Secretary Ismael Sueno na prioridad niyang palakasin ang mga barangay sa pamamagitan ng grupo na tututok sa pagsugpo sa krimen at iligal na aktibidad sa bawat barangay sa buong bansa. Gayunpaman, sinabi ni Sueno, hindi bibigyan ng armas ang mga opisyal ng barangay. Sa ngayon ay aayusin pa ng DILG ang guidelines upang masigurong hindi ito labag sa batas at hindi magiging daan sa pag-abuso sa kapangyarihan ng mga opisyal ng barangay. It's not purely vigilantism na talagang may armas. Dapat walang armas ito. It's just people power. Kaya ng tao sa Davao, pagka nagtapon ka ng sigarilyo, hinuhuli ka ng tao doon. O tsaka mga tao doon, tinuturo niya, ito drug addict, ito drug poser. Yun man lang, ito kidnapper ito. Ito carnapper, ito turo lang nila kung saan. Kung hindi nila, lalo may mga complaint boxes tayo. Suportado naman ng Liga ng mga Barangay ang planong ito ni Secretary Sueno. Ngunit nakikiusap rin sila na mabigyan sana ng pamahalaan ng proteksyon ang mga nasa hanay ng barangay na madalas nabibiktima ng paghihiganti ng mga nahuli nilang kriminal. Binabalikan sila. Kaya isa doon sa panukala is baka po pwede naman ay maarmasan yung mga kapitan. At under the Local Government Code of 1991 naman, ay may karapatan yung kapitan na magdala ng armas doon sa kanilang area of jurisdiction. Maliban sa citizens' participation, nais din ni Secretary Ismael Sueno na mabigyan ng kapasidad ang lokal na pamahalaan para makapagsagawa sila ng mga maliliit na proyekto sa ilalim ng Public-Private Partnerships o PPP. Aniya malaki ang maitutulong nito dahil mismong ang komunidad ang nakakaalam sa mga pangangailangan ng kanilang lugar. I will make arrangements with NEDA kung pwede pagbigyan naman itong PPP doon sa baba na hindi lahat concentrated dito sa Metro Manila or sa Central Luzon. Kung hindi, pagbigyan naman kami doon sa Mindanao, Visayas at saka Northern Luzon. So, pero ito, mga smaller PPPs. 6 na taon nanungkulan si Sueno bilang mayor ng Coronadal, South Cotabato noong martial law at naging governor din ng probinsya sa termino ni dating Presidente Corazon Aquino hanggang 1992. Itinalaga siya bilang DILG Secretary dahil sa kanyang advokasya kontra droga, korupsyon at kriminalidad sa South Cotabato. Si Sueno ang ika-4 na DILG Secretary na nagmula sa Mindanao. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Inihahanda na ng Police Security and Protection Group ang karagdagang police detail na ibibigay kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito ang balita ni Leia Ilagan. 50 personnel ang isinalang na ng Police Security and Protection Group sa isang buwang training para sa gagawing pagbabantay sa pinuno ng pambansang pulisya. Ayon kay PSPG spokesperson, Police Superintendent Rogelio Simon, bagamat mayroon ng police detail si General Ronald de la Rosa, ay inihanda nila ang 50 pa upang pamilian ng general bilang karagdagang seguridad. Mula sa 50 na nag-training, ang 10 hanggang ang 30 dito ay maaaring ma-detail sa general kung kanyang nanaisin. Kaya namin ibigay yung mas mahigit sa 10 dahil sabi ko nga marami na tayong tinetrain na nakalaan at pwede niyang hingin bilang kasama sa security package na bibigay sa kanya. Sinabi naman ni General de la Rosa na ang Diyos ang magaling niyang bantay kaya tanging ang mga pulis na magagaling lamang bumaril ang kanyang pipiliin. Ang kukunin ko yung nakakatalo sa akin sa barilan. Pag mas magaling sila sa akin, I will take them in. Pag hindi lang ako matalo, huwag na. Baka ako pang magbantay sa kanila, ako pang mag-secure sa kanila. Sinanay sa firearms proficiency, self-defense, threat assessment at convoy security ang 50 tauhan ng PSPG. Dagdag ni Simon, ang hindi naman mapipili ni General Bato ang ididestino sa mga cabinet secretaries at iba pang opisyal ng gobyerno na hihingi ng police detail. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Isang pulis ng Manila Police District o MPD ang nanakit ng traffic law enforcer at nagpaputok pa ng baril sa loob ng kanilang headquarters kahapon.
Ito ang balita ni Benedict Dalazan. Nakadetine na sa Manila Police District General Assignment Section ang isang pulis matapos na mag-amok sa loob mismo ng MPD headquarters kahapon. Kinilala ang sospek na si PO1 Vincent Paul Solares na kadedestino pa lang sa May 6 Station at nakatalaga sa patrol unit. Nagpaputok pa umano ng baril si Solares kaya maraming pulis ang rumisponde upang arestuhin siya. Bago pa mag-amok sa MPD si Solares, nakuhanan na rin siya ng CCTV sa pananakit sa isang tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau na kinilalang si Ferdinand Oira sa Remedios Corner Dimasalang Street sa Sampaloc. Sa kopya ng CCTV, makikitang tinawag ng suspect si Oira at paglapit ng enforcer ay tinutukan ito ng baril. Hindi pa nakontento ang pulis, hinampas pa ng helmet ang biktima. Tumanggi namang magsalita si Solares sa mga reklamo laban sa kanya. Nahaharap sa kasong grave threat at physical injury si Solares dahil sa pananakit sa enforcer. Maaari ring mapatawan ng kasong administratibo at direct assault ang naturang pulis. Magsasagawa din ng background check ang MPD bilang bahagi ng investigasyon. Benedict Galazan, UNCV News Worldwide. at 15 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Konsulado ng Pilipinas sa Jeddah nakataas ang alerto kasunod ng pag-atake ng suicide bomber sa US Consulate. Nagbabalik ang ito ang balita. Isang Constitutional Convention o CONCON ang nais isulong ng Duterte administration upang palitan ng federalism ang kasalukuyang presidential form of government. Ito ang balita ni Grace Cassie. Desidido na ang Duterte administration na palitan ng federal system of government ang kasalukuyang pamahalaan. Kapwa na inihain sa House of Representatives at Senado ang resolusyon sa panukalang pagsasagawa ng Constitutional Convention. As far as we know, the PRRD, President Duterte, favors CONCON. Not CON, it's more consultative. Sa Senado, isinulong ni Senator Franklin Drilon ang resolusyon upang magkaroon ng CONCON. Base sa kanyang bersyon, ang mga delegado ay ihahalal sa January 2017. Hindi maaaring maging miyembro ng CONCON ang sino mang nakaupong kongresista at senador at maging lahat ng naging kandidato noong May 2016 elections. Naniniwala siya na panahon na upang amyendahan ang konstitusyon upang palakasin rin ang local government units. 30 taon na ang nakaraan. At iba ang panahon noon, iba ang panahon ngayon. Kaya mabuti ngayon tingnan natin para walang magsasabi na ito'y para sa kapakanan ng nakaupong Pangulo na i-extend ang term. Samantala, pangambali constitutional law expert attorney Christian Monsod na oras na buksan ng konstitusyon, hindi na mapipigilan pa ang mga miyembro at delegado nito na maglagay ng iba pang mga probisyon na nais nila, gaya ng term extension. Lalo't 70% umano ng mga elected officials sa bansa ay kabilang sa political dynasty. Ako hindi ko sigurado na makokontrol ni President Duterte yung Constitutional Convention because their self-interest already rules. And you know, as I said, this ruling class and the clans and dynasties have been impervious to change through all these years. Why will they change now? Yung self-interest is number one. Sagot naman ni Senator Coco Pimentel, do not worry too much about this person, Rodrigo Duterte, wanting to extend his hold on power of whatever kind beyond 6 years from now. Wala na po yan siyang pakiramdam or any desire or hidden agenda na ipalampas pa sa 6 years. Simula nang mabuo ang 1987 Constitution, 4 na beses nang sinubukan ng mga nagdaang naging Pangulo ng Bansa na palitan at amyendahan ito, subalit ni isa sa kanila ay hindi nagtagumpay.
Grace Casin, UNTV News Worldwide. Bukas na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong may international name na Nepartak. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may pagbabago ba sa forecast track ng bagyong Nepartak? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Hanggang sa ngayon ay yung pa rin ang direksyong ay pinakikita nitong bagyong may international name na Nepartak. Itatahakin pa rin ito yung northern part ng Taiwan at didiretso sa may area ng China, at sa ngayon hindi nakita ng pag-aasa nito ay magla-landfall o tatama sa ating bansa. But then by weekend, probably by Friday or Thursday, ay expect natin na maaaring palakasin ito yung southwest monsoon o yung habagat. Yun ngayon ang magpapaulan sa, lalo na sa may western section ng Luzon at ng Visayas sa Tornillo. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung po pinakadistansya nitong tropical storm na may international name na Nepartak ay nasa distansyang 1,755 km sa may silangan po yan ng Virac, Catanduanes. Taglay po ngayon ang lakas ng hangin na 85 kph at yung pagbugso ay abot po sa 100 km kada oras. Kumikilos pa rin po ito pa northwest sa bilis po na 30 km kada oras. Sa ngayon po, umiiral din itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone, nakaka-apekto sa may southern Luzon hanggang sa Visayas area. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Calabar Zone at Mimaropa, kasama na po ang area ng Cagayan at Zambales at Bataan, cloudy po, makulimlim at makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, asahan po natin magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, maaari pong pumalo sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, Tuguegarao 36, Baguio po 16 to 24, at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 30 degrees Celsius. Ang Western Visayas ay makakaranas din po dyan ng light to moderate rains at makulimlim na lagay ng panahon. Ang Cebu at ang buong Central Visayas kasama na po dito sa may Samar at Leyte area, makakaranas naman po ng rain showers and thunderstorms. Sa Iloilo City at Metro Cebu, maaari pong pumalo ng 30 degrees Celsius ang maximum temperature tomorrow. Tacloban naman po mas mababa hanggang 29 degrees Celsius. Buong Mindanao, makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. Improving po ang lagay ng panahon dyan at makakaranas naman po paminsan-minsan ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City, hanggang 32 degrees Celsius ang maximum temperature, 33 sa Metro Davao at Zamboanga City hanggang 31 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:31 a.m. at naman pong sunset, 6:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Dalawa ang sugatan sa planong suicide attack sa US Consulate sa Jeddah, Saudi Arabia. Samantala, itinanggi ng otoridad sa Bangladesh na ang militanteng ISIS ang nasa likod ng madugong hostage drama sa Dhaka noong Biyernes na ikinasawi ng 20. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Mario Escoto. Sa Bangladesh, pinangalanan na ng mga otoridad ang mga sospek sa madugong hostage drama sa isang cafe sa Dhaka noong Biyernes. 20 ang nasawi at aabot sa 30 ang sugatan sa pag-atake na karamihan ay mga turista. Kinilala ang mga sospek na sina Akash, Bikash, Don, Bandon at Tripon na mga miyembro ng Jamaitul Mujahideen. Itinanggi ng Bangladesh government na ISIS ang nasa likod ng pag-atake. Sa Iraq, nagdeklara na ng 3 araw na pagluksa si Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi matapos ang madugong pag-atake sa Baghdad noong Sabado na ikinasawi ng 167 at ikinasugat naman ng 200. Ayon sa mga otoridad, isang truck na puno ng bomba ang pinasabog ng suicide bomber Karada. Makalipas lamang ang ilang minuto, isang karbam naman ang sumabog sa isang outdoor market sa Al-Shaab. Inako na ng militanteng grupong Islamic State ang pag-atake. Samantala, ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Iraq, wala pa itong natatanggap na ulat na may Pilipinong nadamay sa pambobomba.
At sa Saudi Arabia, 2 diplomatic security personnel ang sugatan ng atakihin ng isang suicide bomber ang US Consulate sa Jeddah kaninang madaling araw. Ayon sa ulat, napansin ng mga security ang isang kahina-hinalang lalaki na nasa parking lot na nasa tapat ng imbahada. Ngunit nang lapitan ito ng mga otoridad ay pinasabog na niya ang kanyang sarili gamit ang dalang suicide belt. Dahil sa pangyayari, naghigpit na din ng seguridad ang Philippine Consulate sa Jeddah. Inaasahang mas magiging maikting pa ang pagbabantay ng pulis, lalo pat inaasahang milyong-milyong pilgrims ang magtutungo sa bansa ngayong papatapos na ang Ramadan. Mula rito sa Jeddah, Saudi Arabia, Mario Escoto, UNTV News, Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Komposisyon ng isang OFW mula Singapore ang unang weekly winner sa buwan ng Hulyo sa Song of Praise o ASOP Music Festival ngayong linggo. Ito ang balita ni Adjes Carion. Power ballad na genre na komposisyon ng OFW mula sa Singapore na si Emmanuel Alipio Jr. ang unang weekly winner sa buwan ng Hulyo sa A Song of Praise o ASOP Music Festival ngayong linggo. Binigyang buhay ng baguhang male balladeer na si Anthony Rosaldo ang awiting In Your Love, I Believe. Memorable. Whole different thing. Sanay na tayong mag-perform, di ba? Pero ito, all for the glory of God, para sa kanya lahat eh. So, masarap sa pakinggan. Masarap sa pakiramdam, sobra. Tinalo nito ang mga awiting hiling ni Mart Ilagan na ininterpret ni as of Year 4 Best Interpreter Lea Patricio at sa Mundo Mong Bigay ni as of Year 1 finalist Jaime Enriquez na ininterpret naman ni Chir Cataran. Tumayo naman bilang hurado kasama ng regular na judge na si Dr. Musico Mondel Rosario, sina Pat Castillo at Jet Pangan. Adjes Carion, UNTV News Worldwide. Sumailalim sa 4 na araw na rescue training ang mga host at anchor ng UNTV bilang bahagi ng advokasya ni Kuya Daniel Razon na tulong muna bago balita. Ito ang balita ni Benedict Galasan. Taong 2010 nang simulang magsanay ng rescue ang mga reporter, cameraman at driver ng UNTV bilang bahagi ng advokasiyang tulong muna bago balita na pinangungunahan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na layuning tulungan ng sinumang nasasangkot sa emergency, anumang kulay o relihiyon ay walang pinipiling abutan ng tulong. At ngayong 2016, upang mas mapalakas pa ang advokasya, 14 sa mga anchor at host ng UNTV ang sumailalim sa 4 na araw na pagsasanay. Bilang pasimula ng training, ipinaramdam sa mga participants ang importansya ng kaalaman sa pagsagip ng buhay. Isang sorpresang simulated scenario ang agad na bumungad sa kanila. Reaction is tumulong sa abot ng aking makakaya. Pero ang problema nga lang, dahil nasurpresa kami at saka wala pang mga talagang training, nangangapa kami kung ano mga dapat namin gawin. So perhaps itong unang-unang senaryo ay isang magandang lesson for us as we go along with this training. Ang tulad mo, nabigla kami. Tama yung sinasabi ni Kuya, unexpected. Kaya unang itinuro sa mga anchor at host ang pagbibigay ng paunang lunas sa iba't ibang injury. Nagsanay sila ng basic first aid kung saan itinuro ang proper application ng control bleeding, bandaging at splinting. Ilang survival pagdating sa tubig ang naibahagi sa kanila na magagamit nila kung magkaroon ng kalamidad gaya ng bagyo at mga pagbaha. At hindi pa sumisikat ang araw, gising na ang mga rescue trainees para sa daily exercise. Dito nakita ang kanilang determinasyon na maging bahagi ng advokasya kahit may edad ay nakikipagsabayan. Sa ikalawang araw, tamang pagbubuhat sa isang pasyente gamit ang sariling lakas at ang paraan ng pag-assess sa isang biktima ang itinuro sa bawat participant.
in most cases, tayo as anchors, we don't go with the rescue van. Sa ikatlong araw naman, nalaman ng mga tagapaghatid ng balita kung papaano isinasagawa ang rescue breathing, pagbibigay ng paunang luna sa taong nabilaukan o choking at basic life support kung saan atentibo silang nakinig kung papaano ibinibigay sa isang pasyente ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Maging ang paggamit ng automated external defibrillator o AED ay natutunan din ng mga participant. Pagkatapos ng lahat ng pagsasanay, sumabak na sila sa practical at written examination upang masubok kung natutunan nila ang mga bagay na dapat nilang malaman. Isang makatotohanang simulation drill din ang muling inihanda para sa kanila. Dito nasubok ang bawat isa kung may a-apply nila ang lahat ng kanilang natutunan. Although stressing, naiyak ako kasi talagang feeling ko yung totoo na yung nangyayari. Ito siguro, it's totally different pala pag pinag-aaralan mo siya ng theoretical, practical, and yung talagang parang totoong aksidente na. Kasi parang, at kapag sa classroom setup lang, kaya mong gawin ng step procedure and isa-isa eh. Dito sabay-sabay talaga. So application talaga. Thank you so much dun sa ating mga anchors sa kanilang buong pusong pakikipag-participate dito sa ating ginagawa na ito na training. And I just feel na para sa akin, parang isang tatay na you can say you're proud of your children. Keep it up and God bless. To God be the glory. Benedict Galazan, UNCV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Talia. At syempre, ang galing-galing mo, Monica, dun Oo nga. Sa pagsagip mo sa infant. Oo, nanay na. At least magagawa mo na yun, di ba? Tsaka ikaw din. Marami tayong kailangan i-celebrate dahil nakatapos tayo ng rescue training course. And at the same time, di ba, meron tayong 1 week na celebration ng birthday ni Angela Lagunzad na dapat last week. Week-long celebration. Happy birthday, Miss Angela Lagunzad. Thank mula you. sa aming UNTV family. Yes. Wow! Pwede ka na ngayon manlibre. Ilang taon ka na ba? Next question, please. Anong wish mo? Wish mo? Wish mo na. Wala, basta malaking, syempre of course, forever grateful kay Kuya Daniel sa lahat ng bumubuo ng UNTV sa mga tiwala na binigay nila sa akin, especially, maraming salamat. At saka, of course, isang malaking regalo din yung nangyari sa atin sa Morong Bataan, yung rescue training natin. Na, yun nga, tulad yung sinabi ko, isang malaking regalo to para sa amin dahil nga, hindi lang kami talaga basta news anchor. At true to the banner, like what I've said kanina, true to the banner of UNTV's Tulong Muna Bago Balita. And kaming mga news anchor, we can really now walk the talk. Maraming salamat po sa inyo. Muli, Kuya Daniel Razon, and sa lahat po ng bumubuo ng UNTV family. Ang dami mo ng achievements, Oo nga. Yeah. Thank you, Now thank that you're 35, ang dami mo ng achievements. Nanay ka na, di ba? Rescuer ka pa, di ba? Plus anchor at dito, di ba? Haligi ng UNTV News. Matagal pa po ako mag-35. At saka, isa pang achievement, magaling na lumangoy si Angela. Oo, Diba? natuto kayong dalawa. Natuto kaming dalawa ni Yan. Maraming salamat. Thank you pa rin. Kay Kuya Daniel for giving us the opportunity to join in that rescue training. And of course, the whole rescue team. Maraming salamat. Kudos sa kanila. Yes. Sa mga pasensya sa atin. Ayan. Thank you pa rin. Thank Kainin you. na natin yung cake na yan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.